magmumukha siyang fake eh. Mukhang peke. Parang ang fake-fake naman ito, ganyan. Hindi ko talaga ma-imagine si Hello, hello! It's me again, Johnny Beriani, and welcome back to another video natin dito sa JBTV. Meron ako hindi na-upload last time. Yung sa Voltes 5, kumuha ko ng video. Hindi ko na-upload! So, tingnan natin. Check nyo na lang kung ma-upload ko, no? So, ayan nga, we are back after almost a month na hindi busy yung channel natin kasi nagbakasyon nga ako for a month. Then, medyo dami pa rin natin ganap dito. So, sa may mga hindi pa kakilala sa akin, my name is Johnny Beriani and I'm a radio presenter dito sa Tag 91.1 Dubai, UAE. So, for today, gagawa tayo ng video ng review natin sa Maging Sino Ka Man. Nakaka-premiere na kanina na of course trending din at pinag-uusapan sa iba't ibang mga social media platforms. So, ito panoorin na natin siya. Here we go. Ganda-ganda ako sa song na to eh. Paborito ko to. Pero may pinaka-favorite kong version nito ay si Eric Santos. Ang kumanta dito ay si ano, di ba? Hana. Kalimutan ko yung surname niya, pero si Hana. Ang ganda rin ng version niya dito eh. Pero may pagka-bias kasi ako kay Eric. So, ayan. Eric ako. Dito sa remake, alam naman natin, di ba? Lalo na sa mga fans ng Barda, na itong remake ay hindi totally sinunod yung original. Kasi sa original, singer of course yung character ni Miss Sharon Cuneta. And since hindi naman singer si Barbie, I believe na sabi niya sa isang interview, 'di ba? Medyo tinweak ng konti. So siya dito ay artist. Then medyo medyo may pagka-action. Doubtful ako kay David nung una, pero nung nakita ko yung teaser and trailer, kaya niya naman mag-action eh. 'Di ba? Then sa mga parang matitinding mga stunts lang, may mga double naman na gumagawa nun. Lalo na yung pagtalo nila sa sa bridge. Kailan mo ako sa Mercury retrograde na yan? Wala akong pakialam. Vlogger to, di ba? Tumutulong ang mga planeta. Basta pumunta ka na ngayon dito, nag-iiba yung opportunity of a lifetime. May pa-zoom in, zoom in. Zoom out, charot. This is a limited series, so aasa tayo na hindi siya ganun kahaba, di ba? Siguro mga ano lang to. Baka 40 to 50 episodes lang to. Akala ko nga nung una Black Rider na yung papalit sa sa Voltes 5. So siguro, ang theory ko naman kaya siya yung pumalit para magkaroon ng time para sa promo ng mga movies na naka-line up, tsaka 'di ba may pulang araw. So baka 'yon. After Black Rider si pulang araw na. Para hindi magkasunod. Theory lang naman, theory. Pero dami kong theories na nangyayari. Huwag ka. Ganda ni Barbie dito, oh. Uy. I forgot the name of the director, pero may nabasa ko na parang isa siya sa mga director before ng Ang Probinsyano. Kung tama yung recall ko sa nabasa ko. Then some of the writers, I believe si Mark Angos, ay kilala ko kasi siya, he's a Facebook friend. Siya yung gumawa before ng mga romantic series, parang Got to Believe ng Katniel, tsaka sa Lizken, Forevermore, tsaka Make It With You. Siya yung gumawa nun eh. Siya yung nagsulat, I mean. Sino na nga to? Sa Asyong Salonga ba to?
You know what, ang brave for GMA na i-ano, no? Na itapat agad sila sa... Ang brave ng GMA na itapat agad sila sa first slot sa ano sa Batang Quiapo. Kasi ako, I was expecting nung una na magtatapat ang Barda tsaka Don Bell sa ano sa second slot kasi I was expecting second slot to. Pero let's see sa ratings kung tama ba yung decision nilang itapat. Ako rin siguro, parang after Voltes 5, parang wise decision din naman or good decision din naman na itapat sila agad. Kasi ang lakas nung hatak din nila sa sa masa eh. Uy! Nakakapagod to, no? Takbo ng takbo. Mag-multitasking muna ako, ha? Habang pinapanood natin, mag-segue ako dito ng songs. Di ba merong may parang vlogger or nakikita ko sa Facebook Reels na parang ganito yung motor din niya. Ayun na. At tumigil ang mundo. Ay! Hindi ako sumigaw. Ito na yung sequence ng ng habulan. Yung sa may stunt ng talon sa sa bridge. Actually, bago pa sila nag-release, nag-leak yun eh. Nakita ko sa sa Twitter ko yata unang nakita. X na pala siya ngayon. Nakakatakot. Natatakot ako sa mga ganitong mga scenes na yung habulan. Sa angkas nga, takot na takot akong sumakay sa angkas or joyride eh. Kapag magko-commute ako sa sa Metro Manila, hindi mo ako mapapaangkas. Takot na takot ako. At sobrang hirap i-mount nitong ganito na moving. Uy! Galing nung switch. I assume nakamotor din syempre yung yung cameraman. Ay! Pucha, ang daming taong masasagasaan. Di ba mayaman si Monique dito sa pagkakaalala ko, mayaman siya eh. 'Di ba? Oh, parang na out of balance pa yung yung babae. Hindi na sila to eh. Stunt na to eh. Ay! Mahal kita. Is this a collaboration ng parang hindi naman collab ng GMA and Viva, no? I was expecting parang collab. Dami namang mura. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging Hoy! Hoy, bumalik ka dito! sino ka man. Gusto ko yung kulay, hindi siya overexposed, hindi rin siya under. May mga nakikita kasi kung mga parang ongoing nating mga series na ayun, kung hindi overexposed yung timpla, ang under naman. Sakto siya so far. Swak naman siya for me. Hindi siya team ng ng Maria Clara. Tama ba ako? Naalala ko na naman yung yung sa Stairway to Heaven nila ni Barbie tsaka ni Miss Jean. Yung sinampal siya, 'di ba? So dito magnanay sila dito. Pero may parang conflict. Mahal kita. Pagkat mahal kita, iniisip nila. LSS na ako, friend! Sorry, hindi talaga mawala sa utak ko yung yung sampalan scene nila.
sa Stairway to Heaven. 'Di ba? Ano na nga yan, sabi niya, masakit ba? 'Di ba? Sabi ni ano ni Miss G, masakit ba? Hindi naman po. Tapos sinampal niya ng matindi. Sana ano no, may parang special participation or ano, may cameo si Robin tsaka si ano, si Sharon. Charot. Halata lang na medyo careful siya sa hambalos. Dapat ganyan sa bawiin sa props. Hindi totoong parang baseball bat yan, 'di ba? Hindi totoong baseball bat, parang gawa ng props na hindi totoo. Kuya Shane, as a matter of fact, never pa ako nalalasing sa buo. This is one of the first scenes na ginawa nila sa pagkaka-recall ko. Yung sa bar. Maging sino ka man. Actually, maganda rin yung ensemble niya eh. 'Di ba? Yung ng mga actors. So, okay, that ends the first episode of Maging Sino Ka Man. And ang masasabi ko naman dito, ang maganda is hindi ko nakita si Fidel and si Clyde, 'di ba? Nakita ko si Monique and si Carding dito. Na natutuwa ako kasi hindi ko talaga ma-imagine si David nung una, no, as Carding, no. Pero ngayon unti-unting nagkakaroon ng nagkakaroon ng parang character building sa utak ko, 'di ba, kung paano tatakbo yung kwento, 'di ba, paano yung characterizations ng ng mga bawat characters. So, it's a good pilot episode na again, nung una hindi ko lang in-expect na agad-agad siya sa first slot kasi I was expecting parang second slot siya, Black Rider muna, tapos ito second slot then kung ano man sa third slot, 'di ba? And mapapansin mo sa ewan ko, may mga napansin lang ako na kay Barbie may mga adlib siya na nakakatuwa kasi dapat ganun, as much as possible ganun eh. Masasabi mong magaling yung actor or yung actress kapag hindi siya nakatutok lang sa script or parang verbatim yung yung nasa script. Kasi hindi ko alam kung mahahalata nyo, no? Pero ako kasi nahahalata ko yung mga performers na very verbatim umatake ng line or mag-throw ng lines. Kay Barbie makikita mo na nilalaro niya yung linya, nilalaro niya yung character niya, which is really good. Kasi minsan sa parang lines sa script na parang, alam mo yon, very standard. Kapag hindi ka magtutweak ng konti, magmumukha siyang fake eh. 'Di ba? Magmumukhang peke. Parang ang fake naman ito, ganyan. So, 'yun, magaling siyang maglaro, which is really good for Barbie. And again, kudos din kay David kasi 'di ba nakita natin yung mga stunts, yung mga habulan scenes, 'di ba, na hindi ko inexpect nung una na mapapanindigan niya. So, 'yan, bagong Carding, bagong Monique yung matutunghayan natin dito sa show. Excited ako na makita yung character development ng mga characters ni na Faith De Silva and si Mikoy Morales, especially yung one-shot Trevino na alam naman natin sinumpa ng marami, di ba, ng Maria Clara at Ibarra. So, isa sila sa mga ilan sila sa mga excited din ako na makita kapag nag-progress na tong show. Well, aside from Barbie and David at the same time. And nakakatuwa na nag-include din sila ng ibang mga action stars, di ba? Sila Jerry Craval and ano ang pangalan na isa? Nakalimutan ko. E.R. Ejercito, ayan. Diba? Nakakatuwa na makita. Siguro kung may mako-comment man akong negative, siguro pagka-snappy lang ng ng mga scenes at the same time. Pero kudos naman dun sa editing nila, lalo na dun sa sequence ng habulan ng motorsiklo. Lalo na dun sa pag-switch ng ng camera from dun sa front, 'di ba? Tapos pa back na ganun. Sobrang smooth naman 'yon. Pero the rest parang mas pagka-snappy pa siguro sa iba't ibang mga scenes. Color grading, okay sa akin. Swak na swak. Again, katulad na ng sabi ko kanina, hindi siya overexposed, hindi rin under, which is really good. Sana masustain. Yun lang naman. Ano pa ba mako-comment ko? Storytelling, episode 1, nakapag-establish naman ng magandang panimula. Maganda yung mga questions eh. May mga questions na iwan, 'di ba? Para i-look forward mo kung ano
yung aabangan, 'di ba? Or ano ba talaga yung story, paano siya mag-unfold, ganyan. Nung una, magiging honest lang ako ha, huwag kayong magalit sa akin. Kung remake sana for them, gusto ko talagang Korean drama remake for them. Parang nakikita ko kasi yun nga, parang mala Princess Ours, mala Business Proposal, yung nakikita kong remake for them. This is a good show though. In-expect ko lang na parang collab siya ng Viva and GMA, pero mukhang hindi naman. Parang niremake lang siya ng GMA. Pero yan, antabayanan natin kung paano siya magpa-progress, kung ano yung magiging resulta ng tapatan nila ng Batang Quiapo. Kasi sa pagkakaalam natin ngayon, mag-start na rin yung bagong book ng Batang Quiapo, 'di ba? So yan ang ating antabayanan. Yun lang naman ang mga comment ko. Subukan ko siyang gawa ng video. I won't promise, pero subukan kong gumawa ng iba pang mga reaction sa mga susunod na show. Kung hindi man full length dito sa my YouTube, siguro gawan ko na lang sa TikTok. So, ayan, don't forget to follow me. Let's connect on Instagram. Hanapin nyo lang johnny.biryani, tsaka sa TikTok rin at the same time. And Facebook, nagtatry ako maging active din dyan sa Facebook. And of course, sa X, na dating Twitter, medyo hindi ako active, pero check nyo na lang din yung page natin dyan. Okay, this has been Johnny Biryani. Magpapaalam muna, and hopefully magkita-kits tayo sa susunod nating video. Kung may hanash ka din, chika ka rin kung nagustuhan mo or hindi itong episode 1 ng maging sino ka man, don't forget to drop your comment or your your thoughts below dito sa comment section natin. O siya, hopefully magkita-kits tayo sa susunod nating video. Ingat lagi! Bye-bye!